This is day 8 of helping you pass the board exam, referral versus transfer edition. So, hi everyone, this is Micah Desaranyasin, a registered social worker, and ang pag-uusapan natin for today is about referral versus transfer. So ano nga ba ang kaibahan ng dalawang yan? Pareho kasing pinapasa yung mga client, pero hindi sila same ng process. So, pag-usapan natin ang referral versus transfer ng madalian lang para ma-distinguish natin kung paano ba pinapasa ng worker ang client sa ibang agency at ano nga ba ang dapat niyang gawin. So, without further ado, let's now proceed on our first page, which is referral. So, ano nga ba ang referral? Referral is you stayed involved. Tandaan natin, circle natin, referral is you stayed involved or involved ka pa din kahit ni-refer mo na siya. So, ang referral ay ang pag-connect ng client sa ibang agency or professionals habang ikaw ay nananatiling involved sa case. So, yun yung sinasabi natin na ang referral is kinoconnect mo yung client sa ibang agency or sa ibang professional na mas makakatulong sa case nila pero hindi mo sila iiwan sa ere. Like kahit na ni-refer mo sila, is nandun ka pa rin para i-guide sila, nandun ka pa rin para tingnan yung progress. Pag sinabi nating progress, yun yung kung may natutunan ba sila or nag-improve ba yung pamumuhay nila dahil sa pag-refer mo sa kanila. Yun yung tinatawag natin na progress. So example niya is client na may mental health concern. For example, you as a worker is sa vowsy case ka na-assign. Tapos, may client ka na lumapit sa'yo tapos yung concern niya is about mental health concern. And then it happened na yung agency nyo, hindi kayo nagpo-provide ng pang-mental health na solution. So, ang gagawin natin is, i-refer natin sila sa isang psychologist or psychiatrist, pero ikaw pa rin yung magmamonitor ng overall progress. Kasi nga, referral lang siya, hindi siya transfer. And kapag referral, although na-refer mo na siya sa ibang professional, ikaw pa rin yung magmamonitor sa kanya or titingin sa kanya kung tama ba or nakuha ba niya yung intervention na kailangan niya or hindi. Isang example pa is case ng pamilya na may financial problem plus health issues. So, again and again, it happened na yung agency nyo is hindi nagpo-provide ng financial assistance tsaka mga health-related services. So, ang mangyayari niyan, i-refer natin siya sa hospital for medical assistance, pero ikaw pa rin ang case manager niya. Sa financial problem naman, pwede natin siyang i-refer sa mga NGOs na tumutulong sa kanila or sa mga people's organization din. So, yun yung tinatawag natin na referral. Although, i-refer mo siya sa ibang tao, pero nandun ka pa rin para tulungan siya or nandun ka pa rin para i-guide siya sa mga next step na tatahakin niya. So, let's now proceed sa transfer. So, ano nga ba ang transfer? Ang transfer is you hand over the case or binibigay mo na sa ibang professional yung case na hawak mo. Ita-transfer mo na siya sa isang agency. So, ang transfer daw ay ang formal na paglipat ng responsibility ng case sa ibang social worker o agency. Understandable naman siya kasi salungat siya doon sa referral. So, example, client na lumipat ng ibang lugar. So, kapag may client ka na lumipat ng ibang lugar, so, kailangan i-transfer mo na din yung case sa social worker doon mismo sa linipatan niya. Kasi hindi pwede na ikaw pa rin yung mag-handle ng case tapos wala na pala siya doon sa mismong place kung nasaan yung worker. So, kung may available naman na worker doon sa nilipatan niya, it's really better to transfer the case instead na mag-travel ka pa doon sa nilipatan niya kasi hassle na din yun siya for you and hassle na din sa client magpabalik-balik. So, next case naman is case na outside your agency scope. Ang sinasabi nating outside of agency scope is yung services is hindi na part ng inyong agency, hindi na services or hindi pinoprovide ng agency nyo yung ganong service. So, ang mangyayari, kailangan mong i-transfer yung client sa may specialized center doon sa given problem niya. Example, kailangan ng client na magpa-rehab, wala kayo nun sa agency nyo kasi hindi nyo nasakop yun. So, ang mangyayari, kailangan nyo siyang i-transfer sa rehabilitation center kasi hindi nyo siya pwedeng i-keep sa agency nyo or hindi nyo siya pwedeng i-keep as a client kasi hindi na yun part ng inyong trabaho as a worker at saka hindi na din kasi yun kargado ng agency. So, I really hope na understandable yung transfer. So, let's now proceed sa when to use. So, kailan ba natin ginagamit ang referral at saka transfer? So, ginagamit natin ang referral kapag kailangan ng additional services.
Additional services is yung sinasabi natin na kung wala tayong services na to, pwede natin silang i-refer doon sa mas makakatulong sa kanila na professional or mas makakatulong sa kanila na services na sinabi nilang kailangan nila. Isa din dito is multi-problem ang situation. Ang sinasabi nating multi-problem is iba-iba yung mga problem na sinabi sa'yo ng client nung sa assessment. So kapag hindi na talaga kaya ng agency nyo or hindi mo na kaya as a worker, pwede nyo siyang i-refer sa ibang professional at ibang agency na makakapag-provide ng kailangan nila at makakatulong din sa kanila. Okay? Proceed naman tayo sa kailan ba ginagamit ang transfer. So, we use transfer kapag hindi na within your scope. Yun yung sinabi ko kanina, kapag hindi na scope ng agency nyo, yung problema ng client, pwede nyo na siyang i-transfer. Or conflict of rule or limitation ng agency. Limitation ng agency, same lang yan din siya sa hindi na siya within the scope ng agency. Conflict of rule, yung sinasabi nila is, for example, kamag-anak mo yung client. So, hindi naman pwede na maging bias ka. Diba? So, ang mangyayari, kailangan mo siyang i-transfer sa ibang agency or ibang worker kasi hindi pwede na kapamilya mo or kakilala mo yung client mo kasi malaki talaga yung tendency na maging bias ka doon towards sa intervention or maging emotional ka, and alam naman natin yung principle ng social work na controlled emotional involvement. So, yun yung mga reasons kung kailan at kung bakit natin tina-transfer at refer ang ating client. So, proceed na tayo sa social work application. So, paano nga ba siya ina-apply sa social work? Both are part of professional practice and ethical responsibility. So, sinasabi natin ditong both is yung referral at saka transfer. Parehas daw yan sila na part ng ating professional practice as a worker and yung ethical responsibility. Ang sinasabi nating ethical responsibility is yung mga tamang dapat gawin at responsibilidad ng worker. Okay? So, ang goal lang naman natin sa referral at saka transfer is maibigay ang best service, circle natin yung best service sa client, not to hold on to the case. So, kapag hindi na talaga kaya, bitawan mo na. Hugot. O, diba? Kasi may mas better pa na makakatulong sa kanila or may mas better pa na agency or professional na mas kaya silang tulungan compare sa ipipilit natin sa sarili natin yung mga bagay na wala talaga or limited lang yung resources natin or limited lang din yung kakayahan natin as a worker. So, again and again, wag ipagpilitan kung hindi na talaga kaya as a worker at hindi na rin kaya ng agency nyo. So, yun lang. Proceed na tayo sa conclusion. So, conclusion, hindi sukatan ng galing ang paghawak sa lahat ng kaso. Minsan, ang best help ay ang pag-connect sa tamang tao. So, yun yung sinasabi natin na ang best help o yung pinaka-the best na maitutulong natin sa client natin is hindi yung pag-hold sa kanila or hindi yung pagpupumilit na kaya natin silang tulungan. Kailangan lang talaga natin silang i-connect sa tamang tao na makakatulong sa kanila, tamang worker na kaya talaga silang tulungan na maibibigay yung mga pangangailangan nila as a client para na din hindi ka mahirapan as a worker at para mas makuha ng client yung nararapat na tulong para sa kanya. So, I really hope na may natutunan kayo sa discussion natin for today. If okay lang naman sa inyo, marami akong nakikita na nag-reviews ng aking mga videos and also nagsisave. Actually, umaabot na po tayo ng 20k plus. So, I really hope that 20k plus na yan is mag-follow na po, mag-like, and also add it on your favorites. Kapag nag-upload po ako ng mga videos is kayo po yung mga priority na makakakita po ng aking mga videos. And it also makes me really happy kapag nakikita ko na dumadami na yung followers ko kasi as of now, papuntang 3k na po yung followers ko and I'm really, really thankful for that. So, thank you very much and see you on the other side, future social workers. Bye-bye!